Ngayong araw ay mayroon naman tayong bagong kakapisa no, na mga sisiw dito. At ito na yung pang-apat na batch natin no, na mga sisiw. So ito ay 130 eggs no, yung fertile eggs dito. 25 pieces yung hindi napipisa na itlog sa mga fertile eggs. So meron tayo dito 105 heads no, na mga sisiw. So ang mga sisiw na ito no ay karagdagan na naman sa populasyon ng ating mga manok dito sa farm. Dito sa ating patani ay medyo marami-rami na no yung ating patani ngayon compared natin sa mga nakaraang hatch no ng mga patani. Dito sa pag-alaga no ng mga hayupan kagaya no ng pag-alaga ng mga manok ay kailangan natin no na yung magiging produkto natin, yung magiging produce natin ay kailangan natin na ma-convert ito into cash dahil ito naman no ay gagamitin natin sa pangangailangan ng ating mga hayupan. So kagaya nito no, araw-araw tayo nagpapakain, so kailangan din na meron tayong cash flow para masuportahan natin yung pangangailangan ng ating mga alaga. Dahil pag walang cash flow no na nangyari dito sa ating pag-aalaga ay malulugi tayo at araw-araw tayo no na namumuhunan. So kailangan talaga na mayroon tayong cash flow. Kaya kailangan ng isang farmer na marunong siyang marketing ng kanyang produkto upang ito ay ma-convert into cash yung kanyang produkto dahil cash yung kanyang puhunan dito tapos kailangan din niya ng cash para naman i-sustento no, sa kanyang pangangailangan dito sa pag-alaga. So kailangan natin na meron tayong strategy no, kung paano tayo kikita dito sa pag-alaga ng hayupan. Kaya ngayon no, ay naisip natin kung bakit kumikita yung mga negosyante samantalang yung mga nag-aalaga ay hindi kumikita. Dahil ang mga negosyante no ay wala silang puhunan in terms to sa production cost ng mga agricultural product. Sila ay naglagay lang no ng kanilang markup kung magkano no yung kanilang bili sa produkto ay papatungan nila ito ng hanggang sa 100%. So halimbawa no, ang bili nila ng mga native na manok ay binibili nila ng 180. Ngayon ay binibenta naman nila ito ng 280 ang live weight, 260. So ganun sila kalaki no, nagma-mark up sa produkto ng mga farmer kung kaya sila yung kumikita. So ngayon naisip natin kung bakit hindi din tayo no ninegosyo, bakit hindi na tayo mag value adding sa ating produkto. So sa pag value adding ng ating produkto kasi ay mas lalaki yung kita natin. So halimbawa lang no, pag itong ating mga native na manok ay gawin natin itong barbecue no. So, halimbawa ang gagawing barbecue natin ay tag 800 grams lang bawat manok no, yung kakatayin natin. So yung 800 grams na manok ay i-divide natin yan into 4. Ipagpalagay natin no, na bawat parts ay ibibenta natin ito ng 110 pag ito ay nag-barbecue na. So sa isang manok ay pwede natin siyang maibenta no, ng 480 sa bawat manok dahil ito ay hinahati natin ng 4 na parts. Yung 80 pesos no ay ipagpalagay natin na yun ang costing natin sa pag-dress ng manok at saka sa pag-barbecue at sa kanyang pag-marinate. So ngayon ay meron tayong 200 pesos no na net dahil ay yung 280 pesos natin ay yun sa presyo ng manok na 200 pesos dahil 800 grams lang siya at tapos yung kanyang ating mga additives no sa pag marinate at saka sa pag barbecue. Halimbawa mayroon tayong 10 piraso na manok na mabibenta bawat araw ay meron tayong 2,000 pesos net nakikitain sa bawat araw. So ngayon ipagpalagay natin sa isang buwan, meron tayong 30 days. So yung 2,000 pesos natin ay kikita siya bawat buwan ng 60,000 pesos. Yung 60,000 pesos na magiging kita natin ay i-deduct natin no, yung ating sahod sa nagbarbecue at sa kung ano pang gastusin. So ipaglagay natin na 10,000 yung ikaltas natin dito. So meron tayong 50,000 na magiging net sa ating value adding no, sa ating manok. So ngayon what if 20 piraso yung mauubos natin, yung mabibenta natin sa bawat araw. So ito ay magta times 2. So magiging 100,000 pesos no a month yung magiging pwedeng kikitain natin dito sa pagbabalyo adding sa pamamagitan no ng pagbarbecue ng ating native na manok.
So ito no ay mga project proposal muna dahil pag-aralan muna natin no. At saka kailangan din ito ng maraming puhunan. At saka pag ganito lang na meron tayong 50 heads na mga breeder ay hindi natin kakayanin no na makapag-produce ng sapat na bilang ng manok pag tayo ay nag-value adding na halim. So unang-una natin gawin ay dagdag muna tayo no ng mga breeders dito. So siguro ay magdagdag tayo dito ng 100 to 150 heads no ng mga breeder para makapag-produce tayo kahit 2 times a month. Sa ngayon isang beses lang tayo no nakapag-produce ng sisiw dito sa isang buwan. So sisikapin natin na magkaroon tayo ng karagdagang breeder para makapag-produce tayo no ng sisiw 2 times a month para masimulan natin no yung project proposal natin.